Nako mga kababayan, ito na pong balita. Nakakagulat po ito. 16,000 na pulis ipapakalat na sa buong Metro Manila. Malacanang naka-red alert daw. Naka-lockdown. Halaka mga kababayan. Ano bang meron? Meron bang malaking mangyayari? Meron bang kaguluhan mga kababayan? Tila merong paghahanda mga kababayan dito. Kasi bali-balita, merong malaking people power na magaganap. Nako mga kababayan, di ba nung nakaraan nanawagan po si Chavit Singson sa AFP, sa mga retired general, ex-marine, scout rangers, pati sa mga Gen Z na mga kabataan na tumayo. Ito ba ang pinaghahandaan ng kapulisan? 16,000 na pulis. Naka-alerto. Ano kaya ito mga kababayan? Nako, nakakagulat po ito. Pakinggan po natin ang balita dito. Ano ba ang pinaghahandaan ng PNP? Nako mga kababayan. Ano ba ito? Nako, nakakagulat. Pakinggan po natin ang balita dito sa Net25. Nako po, magugulat kayo kung ano ba ito. Bakit maraming pulis? Nako po, eto na. Inilagay na sa heightened alert ng PNP ang kanilang buong puwersa simula ngayong araw hanggang 3 na Nobyembre para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mamamayan ngayong long weekend. Itinaas na rin sa mahigit sa 50,000 mga pulis ang ipakakalat sa mga sementeryo, transport terminal at iba pang matataong lugar sa bansa. Paglilinaw naman ng pambansang pulisya na wala silang natatanggap na anumang uri ng banta ngayong mahabang bakasyon. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, sinimula na ng PNP yung soft deployment ng kanilang mga tauhan ngayong araw sa mga sementeryo, mga transport terminal at iba pang mga matataong lugar. Ipinauubaya naman ng liderato ng PNP sa kanilang mga regional director kung kailangan pang ilagay sa full alert at magdagdag ng tauhan sa kani-kanilang mga lugar. Inilagay na sa heightened alert ang buong puwersa ng Philippine National Police sa bansa simula kaninang 12:01 ng madaling araw hanggang 12:00 ng hating gabi sa November 3. Layo nitong mapalakas ang presensya ng pulisya ngayong long weekend upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko at matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente sa bansa. Sa ilalim ng heightened alert status, madaragdagan ng 25% ang bilang ng mga nakaduting pulis upang palakasin ang seguridad sa mga sementeryo, transport terminals, mga pangunahing kalsada at iba pang matataong lugar. Kabuang 50,253 na mga pulis ang ide-deploy para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Last year po, ma'am, ang deployment natin ay umabot ng 30,000 plus. Ngayon po, Nako halos po, 60,000 ang deployment natin. Dami. Para po ma-secure natin, hindi lamang po yung mga cemeteries, columbario, memorial parks. Kasama na rin dito, ma'am, yung mga residential area na kung saan aalis po yung ating mga kababayan. Kaya dinoble natin ang deployment natin. Ayun mga kababayan. Kaya pala nagre-ready po. Sabi 30,000. 15,000 hanggang 30,000 ang i-deploy sa buong bansa. Lalo sa Metro Manila, 15,000 mga kababayan. Dahil nga po sa long weekend, lalong-lalo na yung mga bahay na iiwan ng mga magbabakasyon. Maraming magnanakaw. Alam niyo naman sa panahon ngayon, dami ng magnanakaw. Nung panahon ni Duterte, walang magnanakaw. Ngayon, napakarami. Grabing magnanakaw ngayon. Ang kakapal ng mga muka. Grabe. Lantaran ng pagnanakaw. Hindi lamang sa mga iniwan na bahay, ng mga kababayan natin na magbabakasyon. Nako po, pati si gobyerno, magnanakaw yan. Trilyon ang ninakaw. O tama lang ginagawa nila. Bantay sarado pero yung kaban ng pera natin hindi nababantayan. Dahil nga po systematic, well-organized ang ginagawa nilang pagkamkam sa pera natin. Grabing pagnanakaw ngayon.
makikita natin talaga yung hayok na hayok sa pera ang mga kawatan na ito. Nakakatuwang nila ang nasa 16,592 na security forces mula sa Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Tutulong din sa pagpapatrolya at pagmamando ng traffic ang nasa 45,712 na force multipliers. Grabe, Simula naman 45,000. bukas hanggang November 2, ilalagay sa full alert o code red ang pwersa ng BFP sa buong bansa. Ako po. Kasama sa ide-deploy nila ang first aid team at motorist assistance desk. Alam nyo mga kababayan, kasama na rin dito yung pinaghahandaan nila ngayong November. Lalong-lalo na itong November 30 na bali-balita po na talagang marami pong magsasagawa ng people power dahil po sa pagnanakaw. Walang nangyayari, mga investigation na puro pagtatakip. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan, si Gutesa, iniipit, pati si Marcoleta, sinisibak. Gusto nilang patumbahin, gusto nilang patahimikin sa mga kaso na gusto nilang ibigay. Kita niyo naman si Gutesa, kinasuhan ng falsified documents, perjury, panloloko daw. Tignan nyo po, imbes na tulungan si Marcoleta na hanapin ang tunay na magnanakaw, ang ginagawa nila, pinagtatakpan. Grabe naman yan. Hindi. Pagde-deploy ng mga fire truck and ambulance visibility sa mga strategic locations sa ating buong bansa in coordination po with the local government officials po na nakakasakop sa ating mga fire stations sa buong bansa. Ang NCRPO, kasado na rin ang deployment plan ngayong weekend. Kasama sa tututukan nila ang 5 pangunahing sementeryo sa Metro Manila, mga bus terminal, pantalan at mga paliparan. May nakahanda rin daw silang bukod na pwersa sakaling magkaroon ng mga kilos protesta. Hindi natin maaalis na sasamantalahin ng ating mga protesters yung kanilang pagtitipon-tipon, kaya kasama po sa ating paghahanda is yung ating deployment. Meron tayong RSSF na nakahandang i-deploy in case po na magkaroon ng mga lightning rallies or mga protesters sa iba't ibang location po dito sa NCR. O kita nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo hindi lamang undas ang pinaghahandaan ng kapulisan. Kasama dito yung pagsasagawa ng mga people power, mga protesta laban po sa gobyerno sa korupsyon na nagaganap ngayon. Nako po mga kababayan, dolyares, tumaas na. 59 ang per dollar na. Grabe, in the history, ngayon lang tumaas ang ganito. Dahil po sa matinding korupsyon, pati yung mga tinatawag na negosyante, investor, nagsialisa na sa bansa dahil takot sila sa nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas. Grabe na ito. Ayon sa PNP, wala silang natatanggap na espesipikong banta sa seguridad ngayong long weekend. Wala po tayo na monitor na threats, pero patuloy po yung ginagawa natin na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang agencies para kung sakali po na magkaroon man ng biglaan na kailangan nating aksyonan. Hindi naman po tayo magkakaroon ng biglaang aksyon natin, magiging ready pa rin po ang NCRPO. Grabe. Matindi ito mga kababayan ko. Alex, paulit-ulit na ipinapaalala ng PNP sa ating mga kababayan na kung may mga mapansin sila na mga kahina-hinalang bagay o tao doon sa mga lugar na kanilang pupuntahan, ay agad na dumulog doon sa mga police assistance desk para humingi ng tulong. Maaari ding tumawag doon sa Unified 911 hotline para sa anumang mga emergency at police response. Alex. Okay, Mar, bagamat hindi pa natin nai-ere yung balita tungkol dun sa bomb expert na nadakip, no? May nabanggit na ba ang PNP ukol dun? Ako, delikado ito. Yes, Alex, kinocongratulate itong si Acting PNP Chief General Jose Melechio Nartates. Mga kababayan, delikado po ito. Baka ito yung gamitin po ng mga kalaban na maghasik po ng kaguluhan dito. Tapos ang gagawin po nila, ibibintang kay Duterte, ibibintang kay Sara, ibibintang sa mga DDS. Gagawin na naman nila, papasamain na naman nila para maging masama ang mga Duterte. Nako, mga kababayan, bistado na mga ito. Gaya nung nakaraan,
nung September 21, anibersaryo ng People Power, ang ginawa, binintang sa mga Duterte, yung mga naghasik ng kaguluhan, yung mga nagnakaw dun sa mga hotel, mga kabataan, binayaran pala para, kunwari, may mangyayari na kaguluhan. Diyos ko Lord, yung pala, tanim lang pala yon ng mga kalaban ng mga Duterte. Itong PNP SAF nga, no? Doon sa pagkaka-aresto ng bomb expert na yan. Inaresto yan, Alex, dyan sa Sultan Kudarat. Sabisa na rin nung tatlong mga warrant of arrest sa iba't ibang mga kaso. Sa ngayon ay hawak na siya ng pulisya at nakatakdang iharap sa korte. Alex. Pero itong binabanggit nila na wala silang natatanggap na anumang banta, pero yun nga, di ba, may bomb expert na narito sa ating bansa. Hindi dapat ikabahala yan ng taong bayan, Mar? Alex, hindi naman hiwalay na operasyon itong pag-aaresto dyan sa bomb expert at matagal na yan na minamanmanan nitong mga operatiba, especially nitong PNP Special Action Force at yan ay inoperate nga sa bisa ng lumabas na warrant of arrest at ang pagtitiyak ng PNP yan ay paniniguro na nakatutok sila sa anumang mga banta at minomonitor nila ang sitwasyon sa bansa para masiguro nga yung kaligtasan ng publiko lalo ngayong darating na mahabang bakasyon. So yan mga kababayan, ako po, delikado po ito, yung mga matataong lugar. Baka mamaya gamitin ito ng mga terorista para maghasik ng kaguluhan. Gaya po ng mga bomb threat na yan. Delikado po yan mga kababayan, mamaya bintang nila kay Duterte. Diyos ko Lord, nakita nyo naman ngayon. 15,000 hanggang 45,000 ang ipapakalat ng mga pulis para magbantay, para mapanatili ang kaayusan. Nako mga kababayan, may parating na matinding people power. Yan po ang pinaghahandaan ng kapulisan. Kaya magpapakalat ng maraming pulis sa kalsada. Malacanang naka-lockdown. Diyos ko Lord, baka mamaya sugurin ng Malacanang. Kaya naka-heighten alert, PNP, naka-heighten alert this long weekend. Kasi nga mga kababayan, bali-balita, kahit sabihin nila na wala po silang natatanggap, pero meron yan. Siyempre, advance yan. So ngayon mga kababayan, itong people power po na nangyayari, talagang meron po mga kababayan. Di ba, yung mga Marines, mga ex-generals na kumakausap sa AFP na mag-military junta. Sabi naman ng AFP, hindi tayo makikisama sa politika. Sabi naman ng iba, kayo hindi nakikisama, nasupalpalan ng pera. Kasi dawit din sa korupsyon. 15 bilyones ba naman? Yan ang sinasabi po ng mga bumabanat kay Browner. Kaya si Browner tahimik. Pag nag-military junta, hindi na makakautang. Yan ang sinasabi. Mga kababayan, kaya si Chavit nanawagan. Kahapon yata yun, mga kababayan, na-vlog po natin yun. Nakagawa tayo ng reaksyon doon. Talagang matindi ang banat ni Chavit Singson. Kinasuhan si Chavit Singson ng plunder, mga korupsyon daw. Pero yun yung banat ng kalaban para patahimikin siya sa mga sinasabi niya na korupsyon. Lalong-lalo na sa Ilocos. Ayaw nilang paimbestigahan ng Ilocos kasi nga dawit din daw sa flood control. Bilyones din daw ang mga pagawa doon na mga ghost project. Yun ang sinasabi ng mga nagkokomento. So ngayon mga kababayan, anong masasabi nyo? Bakit nagpakalat ng napakaraming pulis? 15,000 hanggang 45,000 na kapulisan para magbantay ng seguridad sa Manila. Nako, may parating na hindi natin alam mga kababayan. Mag-comment po kayo. Kaya ito po ang inyong lingkod, The Wonders Philippines. Mag-comment po kayo. Salamat po ng marami. I-subscribe nyo po ang ating YouTube channel para lalo po kayong mabigyan ng mga information sa mga mahalagang nangyayari
So ngayon mga kababayan, si Marcoleta binabakbakan. Talagang hinaharang nila si Gutesa dahil malapit na po ang Blue Ribbon resume sa November 14. Si Marcoleta sinisiraan na nila. Si Ping Lacson nagpasabog. Binakbakan ng bagong Supreme Court spokesperson na sabihin na nating for the benefit of the doubt, si Marcoleta ay walang kinalaman sa mga kakasuhan. Si Lacson makulit. So mga kababayan, anong masasabi nyo? Mabuhay po, salamat.